Matapos ang marahas na eksena, nakatayo ang chief sa harap ni Hyun-soo na nakabulagta sa lupa. Punong-puno ng pagsisisi, malalim na pinagninilayan ng chief ang kanyang mga ginawa, na kinikilalang kung kumilos lang sana siya ng mas maaga, maaaring iba ang kinahinatnan. Ang sandaling ito ng pagmumuni-muni ay naputol nang mapansin niya ang titig ni Mr. Seokbae sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit walang salitang namagitan sa kanila, at tanging ang mabigat na katahimikan lamang. At agad na tumalikod at umalis ang chief sa eksena, inutusan niya ang kanyang mga tauhan, sina Iyang at Archie, na ayusin ang nangyari, at diin na siguruhing hindi na ulit magiging problema ang mga kaaway. Si Mr. Seokbae, na puno ng galit at pakiramdam na binaliwala, ay bumunot ng kanyang kutsilyo at sumugod sa chief na may balak maghiganti, habang sumisigaw ng paratang na siya'y minaliit. Subalit, isa sa mga tauhan ng chief ang pumigil kay Mr. Seokbae, hinawakan ang kamay na may hawak na kutsilyo, at agad siyang sinuntok na nagpabagsak dito sa lupa. Ipinagpatuloy ng tauhan ang pagsipa kay Seokbae, habang nakahandusay, tinatanong kung ano ang problema sa kanya, at kung nawawala na ba ito sa katinuan. At habang lumalabas naman ang chief sa magulong lugar, nakita niya si Yuijin na naghihintay sa labas. Tinanong ng chief si Yuijin kung bakit ito nandoon, at sinabi ni Yuijin na nagdala siya ng mga side dish. Nagulat ang chief sa sagot, inakala niyang biro lang ito. Ipinaliwanag ni Yuijin na ang mga side dish ay mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae, na nagpapadala ng pasasalamat sa chief sa tulong na ibinigay niya sa kanilang lolo. Ang chief, na hindi inaasahan ang ganitong kabaitan, ay tumanggap ng pagkain na may halong pagkagulat. Nagpahayag ang chief na dapat niyang pasalamatan ang nakababatang kapatid ni Yuijin para sa mga side dish. Samantala napansin naman niya ang motorsiklo na ginagamit ni Yuijin at sinabi niyang mukhang maayos itong nagagamit. Pabirong sabi ni Yuijin na isasauli niya na ito, na sinagot naman ng chief na may nakakatawang muka na madalas na niyang narinig iyon. Inamin ng chief na hindi naman talaga bagay sa kanya ang motorsiklo, at sinabing kahit noong bata pa siya, hindi siya talaga nagmomotorsiklo. Nagbiro si Yuijin kung nakauba ang motorsiklo, na ikinagulat ng chief na may halong katatawanan sa kanyang pagtanggi. Pabirong tinanong ulit ni Yuijin kung totoo ba iyon, na nagdagdag ng magaan at nakakatawang palitan sa eksena. Mariing itinanggi ng chief ang pabirong akusasyon ni Yuijin na nakaw ang motorsiklo, iginiit niyang binili niya ito gamit ang sarili niyang pera. At ito ay nagdala ng alaala sa chief, kung saan una niyang nakita ang motorsiklo at tinanong siya ng isa sa kanyang tauhan kung interesado ba siya sa mga motorsiklo. At bumalik sa kasalukuyang panahon, inilahad ng chief na ang pagbili niya ng motorsiklo ay biglaan at naimpluwensyahan ng pangungulila sa kanyang kabataan matapos niya itong makita. Inamin niya na bagaman nabili niya ito, hindi niya talaga nagamit ng maayos ito. At tahimik lang si Yuijin habang nakikinig sa paliwanag ng chief. Samantala ang tauhan ng chief na nagmamakaawa sa kanya, na pumunta sa ospital, na nagpapakita ng pag-aalala sa kanyang kalusugan. Kinikilala ito ng chief na may pasasalamat, habang tahimik na nanonood si Yuijin. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa loob ng sasakyan kung saan naroon ang chief at ang kanyang tauhan habang sila ay nasa daan. Ang tauhan ay nagmuni-muni tungkol sa mga pangyayari na itinuturing niya bilang isang mahalagang senyales. Na marahil na hindi pa ito ang katapusan dahil sa bastardong nakalaban nila ngayon. At kinuwestiyon din niya ang marahas na pamamaraan na ginawa niya kay Hyun-soo, na nagsasabing nagugol lamang naman ito ng 2 taon kasama ang kanyang lolo. Ibinahagi ng chief ang isang mahalagang detalye tungkol sa kanyang nakaraan, na siya ay lumaki sa isang ampunan. May pagmamahal niyang naalala ang matandang lalaki, na siyang unang taong nagtiwala sa kanya, na nagpapakita ng isang mahalaga at emosyonal na bahagi ng kanyang paglaki. Nagbalik tanaw ang chief sa isang alaala kung saan matagumpay niyang napagana ang isang motorsiklo na kanyang inayos, na nagdala ng ngiti sa kanyang mukha. Ang matandang lalaki ay pinuri ang chief sa kanyang talas ng isip at hinikayat siyang patuloy na hasain ang kanyang kakayahan. Nagbiro ang matandang lalaki na maaaring ituro ng chief sa kanya ito bilang ganti. Kasunod nito, tinanong ng chief ang matanda kung bakit siya tinuruan nito at pinagtrabaho. Nagtataka kung nakakita ba ang matanda ng potensyal sa kanya o may tiyak na layunin para sa kanya. Kinilala ng matandang lalaki na alam niya ang nakaraan ng chief, lalo na ang reputasyon nito sa pagiging madalas sa away. Hinaharap niya ang hindi binigkas na alalahanin ng chief tungkol sa posibilidad na siya'y ginagamit
na nagpapahiwatig na baka iniisip ng chief na may ibang motibo ang matanda. Ipinahayag ng matandang lalaki ang kanyang matibay na paniniwala sa chief, binibigyang diin ang kahalagahan ng tiwala, kahit na mula sa isang taong kasing edad niya. Nagtanong siya sa chief kung ang pagtitiwala ba sa kanya ay magbibigay ng pagkakataon na mamuhay ng normal. At natahimik dito ang chief. Samantala sa kasalukuyan, malalim pa rin ang epekto sa chief ng pag-uusap na iyon. Ang paniniwala at mga salitang tiwala na ipinahayag ng matandang lalaki ay hindi malilimutan ng chief ng ganun na lang. At ang tauhan ng chief, na matapos ang sandaling katahimikan, nagpahayag ng bagong pagkaunawa tungkol sa nakaraan ng chief. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang hindi kilalang lugar kung saan si 018 ay nasa isang pagkikita mula sa kanyang kliyente na isang babae. Tinanong ni 018 kung siya ba ang VIP na sinagot naman ito ng oo na may ngiti. Tinukoy niya ang detalye ng kanilang kasunduan, poprotektahan niya ang babae sa loob ng 3 araw hanggang sa siya ay maging pinuno ng bansa, ayon sa kahilingan. Kinumpirma ng hindi kilalang babae na tama ito, ngunit idinagdag niya na mayroon siyang nais siguraduhin bago sila magpatuloy. At tinanong ni 018, ang hindi kilalang babae kung ano ang nais niyang siguraduhin bago magpatuloy sa kanilang kasunduan. Nagtanong ang babae kung mag-isa lang bang magiging bodyguard niya si 018. May kumpiyansa na sinagot ni 018 na sapat na ang kanyang kakayahan para sa ganoong antas ng trabaho at nagtanong kung nag-aalala ba ang babae. Ngumiti ang hindi kilalang babae at sinabing hindi siya nag-aalala kundi medyo nadismaya. Nagdulot ito ng pagkalito kay 018. At makikita ang babae na may kinukuhang isang bagay mula sa bahagi ng kanyang dibdib na nagpabigla kay 018. At sa hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari, ang bagay na yon ay isang baril at agad niyang binaril si 018. Sa eksena, sa isang hindi kilalang lugar, ang isang hindi kilalang tao ay nakikipag-usap sa isang sundalo tungkol sa isang sitwasyon. Tinalakay nila ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Alice na sinasabing hindi nito mapapalampas ang isang kamakailang pangyayari. Nagpahayag ng pagkadismaya ang sundalo, kinikilala na bagamat mas madali ang pakikitungo sa iba, mahirap magpatupad ng mahigpit na hakbang laban kay Alice dahil sa kanyang natatanging posisyon o katayuan. Inutusan ng hindi kilalang tao na agad dalhin si Alice sa kanila. Subalit, nagpahayag ng pag-aalala ang sundalo, sinasabing hindi nila makontak si Alice at hindi nila alam ang kanyang kinaroroonan. At ang reaksyon ng hindi kilalang tao ay galit at katahimikan na nagpapahiwatig ng seryosong issue, mga posibleng kahihinatnan ng mga aksyon o desisyon ni Alice. Lumipat ang eksena kay 018 na ginagamot ang sugat mula sa isang tama ng bala na natamo niya kanina. At habang ginagamot ang kanyang sugat, naalala niya ang pang-uuyam ng babaeng kalaban na bumaril sa kanya, kung saan nagulat ito sa kanyang hindi pagganti ng matindi at tinanong ang kanyang lakas at kung isa ba talaga ito sa The Numbers. At biglang napansin ni 018 na may papalapit sa kanyang lokasyon. Sa likas na pag-iingat, agad na itinutok niya ang kanyang baril sa pintuan, handa sa posibleng banta. Subalit, ang taong dumating ay si 08. Nagpahayag si 08 ng kanyang pagkagulat nang matanggap ang tawag tungkol kay 018. Ibinunyag ni 018 kay 08 na siya ay nahuli at hinala niyang ito ay isang planadong pag-atake mula pa sa simula. Tinanong ni 08 kung kilala ba ni 018 ang umatake sa kanya. Inamin ni 018 kay 08 na hindi pa niya natutukoy kung sino ang umatake sa kanya, ngunit kinikilala niya ang kahusayan ng babae na nagpapahiwatig na siya ay isang mahirap na kalaban. Iminungkahi niya na dapat silang bumalik at magsagawa ng masusing investigasyon para makakuha ng karagdagang impormasyon. Sumang-ayon si 08 sa planong ito at iminungkahi na dapat muna silang umalis sa kanilang kasalukuyang lokasyon para sa kaligtasan. Nag-aalala siya sa kakayahan ni 018 na kumilos, tinatanong kung kaya ba nitong tumayo sa sarili niyang paa. Tumugon si 018 na may paghingi ng paumanhin, ipinapahiwatig na siya ay nasa mahinang kalagayan, dahil nahirapat na siyang makarating lamang sa kanilang kasalukuyang lokasyon. At biglang may mga putok ng baril na nangyari mula sa likod ng pinto na pinaputok ng babaeng kalaban. Dagdag pa sa gulo, nagtapon din siya ng stun grenade sa loob ng silid. Pagkatapos, habang papasok na ang babaeng kalaban sa silid, napansin niya si 08 na nagtatago sa likod ng isang mesa. Agad na binaril niya ito, ngunit mabilis na kumilos si 08, ginamit ang mesa bilang sandata para itumba ang babae.
Sa kritikal na sandali, habang handa ng barilin ni 08 ang babae, nahihirapan siya dahil sa epekto ng stunt grenade na nagpapahirap sa kanyang paningin at kakayahang makita ng maayos ang babae. At agad sinamantala ng babae ang pagkakataon para barilin si 08. Ngunit, mabilis na kumilos si 018, itinulak niya si 08 palayo sa linya ng bala na nakatulong sa kanilang pag-iwas sa mga putok. At agad tumayo ang babae at nagsimulang maghanap sa kanila habang papalabas ng silid. At sa isang biglaang pagliko ng mga pangyayari, may isang taong biglang hinawakan ang baril ng babae at tinutukan siya ng isa pang baril sa ulo. Ipinakilala na ang taong ito ay si 02. Nagkaroon ng sandaling tensyon habang nagtitigan ang babae at si 02. Gamit ang mabilis na kilos, nakawala ang babae, binitawan nito ang baril na hawak ni 02 at mabilis na tumalon pabalik sa loob ng silid at agad tinutok ang isa pa nitong baril sa lokasyon ni 02, ngunit mabilis na nakapagtago rin si 02. Samantala mariing pinayuhan ni 02 si 08 na magpagamot muna na nagpapakita ng kahalagahan ng sitwasyon. Samantala, ang babaeng kaaway, habang nagtatago at nakikinig sa utos ni 02, ay nagpahayag ng pagkadismaya sa sarili at naniniwala na kaya niyang harapin mag-isa ang isa sa mga numbers. Hinarap niya si 02, kinikilala ang kanyang pagkakakilanlan bilang leader ng numbers. At nang sinabi ni 02 kung sino ang tinutukoy nito, pabirong ngumiti ang babae na nagpapahiwatig ng misteryo at mariin na tinatanggi lamang ito ni 02. Napagtanto ni 02 ang koneksyon at nagtanong kung siya ba si Alice. Kinikilala ni 02 ang reputasyon ni Alice sa Forest, isang nangungunang assassin. Nagtatanong siya kung ang direktang pagkakasangkot ng Forest ay nagpapahiwatig ng intensyon na magsimula ng digmaan laban sa kanila. Sumagot si Alice, kinukwestiyon ang lohika ng pagsisimula ng digmaan at pagkatapos ay pagsasalita ng walang kabuluhan. Ito ay nagmumungkahi na sa tingin niya, ang mga akusasyon ni 02 ay walang batayan o maling akala. Subalit, nanindigan si 02, inaakusahan ang Forest ng pagtulong kay Mad Dog, isang target na kanilang hinahabol. Inilahad niya na binigyan ng Forest ng tropa si Mad Dog at inatake sila, itinuturing ito bilang isang kilalang katotohanan. Nabigla si Alice sa pagbunyag na ito. Naitanong niya sa sarili kung totoo nga ba ang sinabi ni 02, partikular ang pagtulong ng Forest kay Mad Dog. At ibinunyag ni 02 na gumawa na sila ng aksyon laban sa ilang mga base ng Forest bilang babala, laban sa hindi kinakailangang pakikialam. Tinatanong niya kung hindi pa ba sapat ang mensaheng ito. Tinawag ni Alice ang kanyang pahayag na walang katuturan, na nagpapakita ng alinman sa hindi paniniwala o pagwawalang bahala sa sinabi ni 02. Hinamon ni 02 si Alice na alamin ang katotohanan ng kanyang mga paratang. Sinabi niya na kung talagang nais ni Alice na makipagdigma ng maayos sa kanila, hindi siya tatakbo. Pagkatapos, umalis si 02 sa eksena, iniwan si Alice na nalilito at nag-iisip tungkol sa kanyang narinig. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.